Marami po kami dinadalahan dati. Hindi na ho namin kayang dalhan. Bakit hindi mo sinustain yan? Na may ka, tapos meron ka pang dinadala ng mga Kasi po, sunod-sunod ang bagyo. Ang daming dumaang bagyo na malalakas ang hangin, nanlaglag ang buko. Wala ka rin may supply? Wala kami madala. Kaya yung ibang dinadala namin, sabi ko, wala kami madala ngayong buko kasi nga nagdaan ng mga bagyo. Titigil muna kami. Pina-priority namin ang bigyan. Priority? Kung ilan ang order ng yun ang aming pinoprovide. Pero yung ibang order sa labas, yung sa highway, hindi na namin dinadala kasi nga kulang. Pero kung naka-recover na, babalikan mo yan? Depende rin po kung sakaling kayanin. Kasi ang dinadala namin sa highway dati, mga 15 customer. Saan highway yan? Diyan po sa highway ng Pila. Dito lang? Mula Pila hanggang Balite. Santa Cruz? Santa Cruz. Basta highway, yung mga nagtitinda ng buko juice doon, yun, dinadala namin yun. Mga 15 customer yun. Ngayon, ito na lang ang aming binibigyan. Kasi nga, sobrang dalang ang buko. Oh, I see. Hindi ka pala nalayo, dyan lang pala. Dito lang, oo. Maganda sana kung marami kang buko pala talaga. Kasi para ma-sustain mo yung parehas na Lahat ng market, buyer. lahat ng buyer. Pinulang lang sa buko. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ano na, magagata ka? Anong gagataan mo? Tulingan. Tulingan? Asan ka nakatira? Ay, kayo rin yung may-ari? Hindi po. Ay ano? Nakikuha lang? Kuha lang. Nakaw harapan. Libre! Hindi mo naman nakaw, libre! Ganyan dito sa probinsya, hingian lang, no? Nakaw harapan. Nakaw harapan. Parang naparami yata. Kasi parang walang laman ito, oo. Hindi siya na Oh. Okay, mukhang napakadaming tulingan yung lulutuin mo, mother, ah. Okay. Ano po yan? Pwede ba? Parang hindi buko yan. Parang alanganin yan. Hindi ba ka? Parang hindi yan. Bibilhin nyo? Harapan din? Ito ang may-ari. Ay, kayo may... Ay, sorry. Si nanay pala may-ari. Pambuko salad. Ako po yung makikikain ng buko salad nyo. Si nanay. Ayan. Kayo po may-ari. Hindi. Yung para lang kami tuwan. Nag-aalaga. Caretaker. Yung asawa ko. Ang caretaker. Asan po yung may-ari? Nasa nagkarlan. Nagkarlan. Pero ang ano po yan, ang harvest sa inyo? Kasi sila ang nagtanim. Kayo nagtanim. Oo, yung asawa ko. Yung asan po yung asawa nyo? Ay may sakit na eh. May sakit na. Wala nga, may pampers na eh. Saan po siya nakatira? Ay doon ang aming bahay, may sakit na. Hindi na ako. May pampers ng matagal, 3 taon na. 3 taon na. Ano ba naging sakit? Dati prostate. Oh. Ay parang kuha na ngayon. Ano na ngayon? Yung nakahiga na. Oh.
Kasi yan, walang katanip-tanim ng araw, pinaputol. O tapos, Hindi, tinanim ng asawa ko. tinam na ng asawa niya ng nyog. So lahat to tanim lang ng asawa niya to? Oo. Kalbo nung araw yan eh. So, pabalik na po si Cap Melvin at kinuha lang po yung jeep para ikarga na po itong mga na-harvest nating buko. So, dadalhin ito doon sa bahay niya kasi andun yung sorting, di ba? Andun yung taga kanina, linilinis, prepare para naman ibabiyahin nila mamayang alas 12 ng tanghali papunta na ng Maynila. Ayan. Ayan. Ano, Kap? Sud ka ulit, Kap. Ayun. So dito bibilangin na po dito. Bibilangin na dito yan. Tawagin lang yung may-ari. Babantayan nila yung pagbilang. Oo. Nagkuha rin sila ng kanila. Ano yun? Paano yan? Gagamitin po nila sa pambuko salad nila. Babawasin na lang po nila sa labor. Sa labor. Labor ang babayaran niya doon. Kasi ito, bili ko siya ng ng parada. Kumbaga, kanila ang doon sa mag-aakyat, sila na bahala sa labor. Bibiling ko sa kanya ng 17. Tapos, siya na bahala Siya na sa magbabayad. Sila na magbabayad sa labor. Wala ka ng problema. Basta ikakarga na lang namin, babayaran ko sa kanya. Sila na magbabayad sa labor doon sa mga bata. Game. Nasa si Namedi. Ito na po. Akin na! Kaya na magbilang. Akin na yung cellphone! Ito ba may mare-reject pa ba dito? Wala na. Yung pong mas sobrang maliit, yun, dinodoble ang Tatanggalin bilang. niyo. Doble ang bilang. Yung sobrang liit. Gagawang isang dalawang piraso, bilang. isa. $38, 40, 44, 47, 47, 50, 53, 56, 56, 61, Yan, ito dyan, madoble, maliit. 67, 69, 70, 74, 74, 75, 80, 82, 2, 89, 90, 95, 97, 101, 5, panibagong tatlo. Ano po? 100. 6, 10, 16, 17, 76, 80, 86, 88, 90, 92, 97, 200 na yan. 200 na. Bagong tatlo. 200. 200 na po. Bawat 100 may May pasobra. 5. 10, 13, 17, 86, 90, 92, 94, 98. 104. 5, panibagong apat. 304. Dami na na. 89,
88, 90, 94. 5, panibago siya. 400. 400. Okay. 5, 8, 10, 14, 19, 20, 23. Ito, maliit nito. 24, 28, 31, 33, 39, 40, 41, 42, Yan, maliit. Ah, ito, pwede pa ito sa ito. Malaki. 47, 50. Nandun lang ito lang maliit na. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 81. 82, 83, 89, Yan, sakto nating 80. 80. 480. 480. Kwentahin ko lang. Mhm. So, ganun po, pag sinusort nila, pag maliliit, ang bilang niya, yung 2 peraso, isa. Tapos, ganun lagi, yung mga sobra-sobra, ano na yun, round off na. Ganun may pali yung Ganun Man, naman talaga. Pag bumibili ikaw ka nang talaga sa magbigay kay farm, Mehdi, ha? ang tawag nila doon anong tawag nila doon, yung pasobra na yun? baliyo po. Para pag may na-reject, may pagkukuhanan ka. So, Isa 480. kanya. Nay, 480. Ha? Ang galing ng estimate ni Cap. Eksakto yung estimate niya. Araw-araw naman po yung ganyan ang gawa namin. Estimated nyo na talaga. Ko-compute si Cap. Ah, oo nga pala. Ito na. Cap. Bilang mo. Lasing pa si Cap. Lasing pa eh. Palulugi ka. Bilangin mo nga. May baling 500. Di bibigyan ko na lang ng 220. Mauna na tayo, Sop. Para sumunod tayo kina Cap. Opo. Para hindi tayo maiwan. Hanap lang ko kami ng... Doon banda ron. May Bababaki nalawak po doon. Opo. Ayan, so ibang experience ulit ngayon. So, nanguha tayo ng buko at babalik na tayo sa bahay ni Cap para i-prepare naman yung babalatan nila, ipaprocess nila, tapos dadalhin na ni sa Manila. Marami ka rin nare-reject, kuya? Konti lang. Paano yun, Cap? May natitira dito Na na nyog, na buko. tapos, Kinabukasan. kinabukasan ulit. Yun naman ang titira niya ng umaga-umaga pa lang. Yun ang uumpisahan. Yung matitira ngayon. Tapos na ang pitas, wala na. Tapos na. Dalawa silang umakyat, magkahiwalay. Si kuya daw, nagbubuhat daw ng kabayo. Yun, yung kanina. Oo. Dinadala dito rin. Dito dinala kanina yun. Ayan. Yun.
Ilipat ko lang itong jeep. Masarap kaya yan. Testingin niyo. Pwedeng pa-testing. Ito, itong... Pag nabalatan na, hindi na nila alam na dilaw yan, ano? Ganun na rin ang kulay. Sisirit yan. Yun. Thank you. Matamis nga. Mas matamis. Konti. Paki ano pa, isa pang ano. Tig-isa sila. Kasama pa natin si Cap Melvin. At sinama niya tayo doon sa pag-pick up ng buko doon sa mga farms. So ito na siya ngayon. Nakarating na. At ito ay babalatan lahat. Ipaprocess at kukunin. Ilalagay sa crates. Ilalagay sa crates at iuwi sa Manila ni... So, kamusta po ang negosyo, Kap? Okay naman po, maganda. Mula nung makapasok kami sa lalong gumanda po ang aming hanapbuhay. Pero nung wala pa si maganda na rin. Oh, magandang maganda hanap buhay po. talaga. Maganda. Baga, di na kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Nakukuha lahat dyan. Nung araw, ano bang mga sakripisyong dinanas nyo rito? Pag malakas ang bagyo, yun, malang buko, madalang. Nalalagyan ng buko, gawa ng lakas ng hangin. Oo. Yun lang po ang hirap namin pag malakas ang bagyo. Yun, nawawala. Yung mga pagdadala nyo sa customer, may mga problema rin ba sa ganun? Pag maulan, walang tindang buko juice. Tigil sila. Tigil din sila. Yun ang tumitigil talaga sila. Pagka panay ang ulan, walang nabili ng buko juice. Palamig, wala. Yung mga nasa highway noon. Tigil sila. Dito sa supermarket, tuloy-tuloy yan. Yun, simula po nung mapapasok kami sa yun, kahit po malakas ang bagyo, kahit maulan, dire-diretso. Dire-diretso. Yun nga lang, natigil din pagka bukuin na ilaglag ng bagyo, wala kami makuha. Ayun. Ano yan? Anong arrangement nyo sa kanila? Kung wala kayong ma-harvest, sasabihan nyo sila. Wala talaga. Walang makuha. Madalang. Anong sabi Meron naman po nila? naman nakukuha, kaso madalang. Hindi po nakukumpleto yung order. Yung order. I-deliver nyo pa rin kahit hindi kompleto. Kukunin pa rin nila yun. Kahit Andito pa rin sila. Pipick upin pa rin. Basta sabihin ko lang, meron kami dito, konti nga laang. Kasi nga, nailaglag ng bagyo. Ayun, pipikapin pa rin nila yun. Kaya, Naintindihan naman nila yan. oo, alam naman po nila yun. Ganun. Paano yung mga dating customer mo? Hindi mo na dinadalan? Simula po nung mapapunta kami sa hindi na namin nadadalan yung ibang dalahan namin. Napunta na lahat kay ano? Na po lahat, napupunta. Oo. Pero alin na mas malaki kita? Yung doon sa mga maliliit na nasa mga highway o... Malaki po ang kita sa highway. Yun nga lang, pag po may ganitong panahon na hindi maganda, tigil sila. Kaya mas maganda po sa kahit po anong panahon, meron. Ibig sabihin, mas malaki ang margin mo sa ano, pag ikaw nagdadala sa mga Sa highway. highway. Kaso na meron silang panahon na tumitigil pagka nag-uulanan. Tag-ulan yun. Pero pag tag-araw, ayan, malakas yan Talagang sila. ano yun. Malayo ba ang diferensya ng presyo ng kita? Sa pag po panahon na ganitong papasko, ang kuha po ng 18 pesos. Sa highway naman po, ang bigay namin 19. 19. Mas mataas sila ng piso. Pero hindi ho namin iniintindi yung taas ng presyo doon sa highway. Kasi Dito mas kami stable to. Oo. Mas stable yung need nila. Dire-diretso. Regular. Regular. Dire-diretso. Sila at may tigil sila. Kaya Sila at may tigil. mas pabor kami dito sa Pero yun, cash din sila doon sa mga cash po highway. Dito may credit. dito po, bangko. Sa bank account po pumapasok yung bayad nila. Sinong katulong mo sa negosyo mo? Kami, mag-asawa. Saka yung aking bayaw. Siya ang aking kasapi. Siya kanina nagbibilang. Yun, ang aking katulong. Talagang hands-on ka pa rin, pati doon sa mga pagbuhat. Lahat po. Kung anong gagawin, yun.
dire-diretso. So anong normally, anong oras ang start ng araw mo? Alas 7. Alas 7. At least, hindi naman ka Yun naman po, agahan. mag-uumpisa kami ng alas 7. O, ngayon, tapos na. Oo. Ang pagbababa ng buko. 11, ano pa lang, alas 11. Hindi man po kami inaabot na maghapon. Ibig sabihin, Kap, ang ginagawa mo, basta kuha ka lang ng kuha. Mm. Tapos, sila kukunin nila yung requirement nila. Yung kanina. So, may matitira, Uumpisahan konti. nyo sa kususunod. Pagbalik, habang wala pa yung bagong harvest, Yun na. tinitira na rin yun. Tapos darating yung bagong harvest, o di Tuloy-tuloy siya. tambak na ulit. Kaya hindi rin nasasayang yung oras niya. Hindi. So, habang nag-harvest, may nagagawa na. May nauumpisahan. Anong natutunan mo sa pagnenegosyo ng buko? Marami pong... Marami. Kumbaga ang negosyo, kapag hinaluan mo ng kalokohan, halimbawa, bisyo, kung anong bisyo, ay hindi tatagal. Ay hindi ako wala akong sugal, wala akong kahit ano. Yun, nagiinom lang, pero hindi lagi. Saka kailangan ang negosyo kumbaga itututukan mo lagi. Wag paloko-loko, kumbaga hindi pwedeng bahala na, pwede na yan, hindi po pwede, kailangan talagang tututukan. Anong natutunan mo doon sa pakikipag-transact sa institutional buyers? Kagaya ni mahigpit ba sila? Mahigpit po sa klase ng buko, kumbaga Quality? Kailangan quality. Kaya sasabihin ko yung iba, yung maghahakot namin, huwag mong ibabagsak at pagka bumagsak yan, mapapasa, tapos ma-reject, magkakaroon ng tuldok-tuldok, yung mga pasa-pasa, ma-reject yun. So yun lang yung number one requirement, wag na wag mababagsak. Huwag babagsak na. Ano pa po ang mga considerations? Saka yung naalog, hindi po pwede yung... Naalog. Pag naalog yun at nabuot na nabuksan nila, maasim na ang sabaw nun. Maasim. Oo. Panis. Saka yung klase ng buko, yung pagpitik ng buko, kailangan talagang tama kasi merong medyo matigas na, hindi na ari yun. Yung kahit yung walang laman, pwede yun. Ginagawa naman pambuko juice yun eh. Tubig lang. So talagang yung marunong ka lang dapat mag-classify kasi bawat klase ng buko may pupuntahan eh. Yung malauhog para sa juice nila na linalagay sa bote. Tapos itong binabalatan, yung buko juice na diretso, yung straw. Tapos pag kumapal, pang-salad. Pag mas makapal pa, ibang buyer naman. Pambukupay na po yun. Pambukupay naman. Pag magulang, iba na yan. Nyug na. Nyug naman yun. Ibang buyer din yan. Hindi mo na binibili yun, yung nyug. Meron merong kinukuha rin. Pagka po may order. Meron din nag-order sa'yo ng nyug. Kaya walang sayang. Lahat dala. Sayang. Pabor sa may-ari ng farm yun. Kasi wala na siyang problemahin. Wala na. Basta isang harbisan, dala lang lahat yun. Bibilang ulit ng isang buwan, yun, ma-harvest na ulit. So in your case, kahit isa lang ang kliyente mo, ayos na. Wala kang planong magparami ng customer. Marami po kami dinadalahan dati. Hindi na ho namin kayang dalhan. Bakit hindi mo sinustain yan? Na may ka, tapos meron ka pang dinadala ng mga Kasi po, sunod-sunod ang bagyo. Ang daming dumaang bagyo na malalakas ang hangin, nanlaglag ang buko. Wala ka rin may supply? Wala kami madala. Kaya yung ibang dinadala namin, sabi ko, wala kami madala ngayong buko kasi nga nagdaan ng mga bagyo. Titigil muna kami. Pina-priority namin ang bigyan. Priority? Kung ilan ang order ng yun ang aming pinoprovide. Pero yung ibang order sa labas, yung sa highway, hindi na namin dinadala kasi nga kulang. Pero kung naka-recover na, babalikan mo yan? Depende rin po kung sakaling kayanin. Kasi ang dinadala namin sa highway dati, mga 15 customer. Saan highway yan? Diyan po sa highway ng Pila. Dito lang? Mula Pila hanggang Balite. Santa Cruz? Santa Cruz. Basta highway, yung mga nagtitinda ng buko juice doon, yun, dinadala namin yun. Mga 15 customer yun. Ngayon, ito na lang ang aming binibigyan. Kasi nga, sobrang dalang ang buko. I see.
Hindi ka pala nalayo, dyan lang pala. Dito lang, oo. Maganda sana kung marami kang buko pala talaga. Mm. Kasi para ma-sustain mo yung parehas na Lahat ng market. buyer. Oh, Lahat ng buyer. pinulang lang sa buko. Hindi mo naiisip mag-farm. Wala pong lupang walang pambiling lupa. Mahal, no? Mahal. Bumili ka na lang ng buko. Bili na lang ng Shortcut. buko. Oo. Pero kung may lupa ka, sir, pag yung mga may lupa, encourage mo ba sila na magtanim ng buko? Yung mga, kaso yung iba, nagpapaputol ng niyog, hindi naman nagtatanim. Sinasayang yung kanilang lupa. Sinasayang. Bakit daw nila pinaputol yung nyug nila? Panggastos, yung binebenta nila, panggastos din, pang sariling pangangailangan. Yung kukulamber. Kukulamber. O dahil matanda na rin yung nyug Yung nila. iba, matanda na, mataas na. Yung iba naman, dahil sa pangangailangan, pinapuputol nila. Talaga? Tapos hindi nagtanim. Hindi naman nagtatanim. Sa tagal namin nagbubuko, kung yung pinaputol nilang puno ay tinaniman, nabunga na ulit. Nabunga na naman. Ilang taon na lahat-lahat ang experience sa pagbubuko from your tatay? Simula po ako'y maliit, yan na po ang hanap buhay ng tatay ko. Ilang taon ka lang nun, sir? Baka ako'y mga 7 taon lang. Nagkamalay ka, andyan na, buko na. Yung mga kapatid mo, nagbinana rin. Yung isa kong kapatid, ganyan din po ang hanap buhay nila. Din po sila nagbibigay. Din. Alternate naman po yun. Saan naman siya? Nandyan lang, sa malapit lang. Kalapit lang din namin. Dito rin sa barangay na ito. Butit hindi kayo nagkukumpit kung saan kayo kukuha ng buko. May kanya-kanya ka po kaming rota. Assignment na. Pinag-usapan niyo na yan. Kanya-kanya kami ng kuhaan. Akin Akin bukuhin to. yun, Hindi na namin pinakikalaman yun. Kanya na yun. I see. Naiintindihan na yun. Oo. Iba-ibang man lugar po kami pinupuntahan. Iba-ibang barangay. Liliw lang lahat. May Nagkarlan, may Santa Cruz, Pila. Pila. Mga ganun. Malalayo din po ang kinukuha na namin. So iniintay lang ho natin dumating yung truck. Parating na kaya? Mga ano oras dating nun? Parating na ba yung truck nyo? Sama ka, may bibigay ako. Ano po ng barangay yung kagabi? Parte ng barangay? Dito, sa court. Sir. Pag pang ulam. Dito ko lalagay yan. Kaya, halika. Kuya. Kuya, halika. Sige, kuya. Sir, thank you. Salamat po. Salamat po sa pagpa-unlock sa aming pagdalaw sa inyo. Maraming salamat din po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.